Ayan, papunta kami ngayon sa Home Depot. Magsasoli kami ng cedar tree na hindi nag-survive. Kasi merong ang Home Depot na pwede naming i-return yung mga trees within a year kung hindi siya magsusurvive. So tumawag na ako sa customer service kahapon and okay naman sa kanila kahit wala yung resibo basta't may record ka sa banking mo. Papakita lang sa kanila with the same card na ginamit mo kung nung nag-purchase ka. So, yun. Samahan nyo kami. Sobrang daming tao. Ayan. Excited lahat maghalaman. Okay. So, na-i-return namin yung cedar tree pero store credit siya. 149 yung binalik sa amin. And then, bumili kami nito. Sobrang dami. Sobrang dami. So, Kulang pa yung credit kulang pa namin. yung credit namin. Nagdagdag pa siya ng $70 plus dollars. Daming tao. Excited lahat ng tao. Excited magtanim. Kasi stress reliever eh. Ayan, ang dami namin. Bumili din kami ng soil. Dito, ang soil binibili. So, ayan. Tapos ito yung mga nabili namin na Ayan, dami oh. Maluwag naman yung kakargahan namin eh. Tsaka ito, ang ganda nito oh. Ang ganda. Ayan na lahat. Dami. Ako na magsasoli. Soli ko na itong aking. Ayan, dito kami bumili sa Home Depot. Daming tao. Ayan dito. Halika siya. Fast forward ko muna yung mga susunod na videos ha. So nandito na kami sa house at magsisimula na akong magtanim. Napansin nyo ba, ang gamit ko ay mga recycled din na pots. Yan yung mga pots namin from previous years. Kasi isa ring paraan yan ng una, pagtitipid. Pangalawa, saving our Mother Earth. Kasi hindi kami magtatapon, di ba? Ang tinatanim naming flowers usually ay petunias. Hindi yan nawawala sa bakuran namin kasi low maintenance lang siya. So, kailangan mo syempreng diligan. And then, pagka may nakita ka na mga flowers na natuyo na, kailangan mo siyang tanggalin. I-pick mo siya kasi para mas maraming tumubo pang ibang flowers. Ang usually binibili namin na tatak or brand is yung Wave kasi mas malalaki yung flowers nila at saka mas marami siyang magbulaklak. So kahit na maliit yung pot mo, kapag lumabas na yung mga bulaklak niya, talagang ang yabang ng dating, napakaganda. Madali lang naman magtanim, basta siguraduhin mo lang na maganda yung soil. So ako, ang ginagawa ko, ginagamit ko yung pot na may soil na from last year and then kinakalahati ko yun, tapos dinadagdagan ko ng bagong soil na pang potting. Dito kasi, different kinds of soil ang mabibili mo. Meron yung pang garden soil, meron yung for potting soil, may mga compost, maraming klase, pero ito ang nilalagay ko is yung potting soil. So dinadagdagan ko lang yung kalahati ng para hanggang sa mapuno yung pot. And then saka ko tinatanim yung mga bulaklak. Hindi ko talaga hilig ang maghalaman, pero siguro habang ikaw ay umiedad, nare-realize mo yung mga gusto mo talagang gawin na hindi mo lang talaga nagagawa dahil marami kang iniintindi sa buhay.
iniiwasan ko na yung masyadong maraming intindihin. Kaya kailangan humanap ako ng hobby. At ang gardening nga ay isa sa mga hobby ko. Although, ano siya, seasonal, spring and summer lang kasi after nun malamig na ang panahon. Tapos mag-snow na, syempre hindi na pwedeng magtanim. Naalala ko tuloy ang aking nanay, ang mama ko, at noong siya ay nabubuhay pa, talagang mahilig siyang magtanim. Meron kaming mga bougainvillea, ganyan, San Francisco, dun sa harap ng bahay namin. Marami pa hindi ko na matandaan. Fortune plant, yata, meron kami niyan. Meron din kaming malunggay, star apple, bayabas. Marami kaming ganyan noon sa harap ng bahay namin at saka sa tabi ng bahay. Kaya lang syempre kapag nag-i-improve inu-improve ang bahay, nawawalan din ng lugar yung ibang mga tanim. Although marami siyang mga tanim na naiwan naman doon, na ngayon naman yung aking ate naman ang nag-aalaga ng kanyang mga halaman. At ano din siya, plantita din siya. Mahilig din siya sa mga halaman niya. Marami din siya sa harap ng bakuran niya at saka yung mga ilan-ilang naiwan na tanim ni mama na siya rin ang nag-aalaga. Yung isa rin na kapatid kong babae, si Ditche, ganun din sa kanyang rooftop, meron siyang mga plants na nakatanim sa pots. Plantita din siya. At nakakatuwang tignan. Naalala ko nung pumasyal ako sa Pilipinas at tumuloy kami dun sa kanila. Talagang napakaganda ng mga halaman niya. Very healthy. Pero mga tropical plants talaga. Hello everybody! I'm back. At meron akong papakita sa inyo na gusto ko lang i-experiment kasi na-curious ako, parang ang sarap nilang kumain. Teka, papakita ko sa inyo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang aming panahon today. Officially spring. May katabi ako. Ayan. Nagpapahinga. So, yung sinabi ko nga sa inyo, ito siya. Yan. Yan ang tinatawag nila, usually mga African, tinatawag nilang fufu, F-U-F-U. Tapos gumawa ako ng beef curry. At titikman ko yung fufu with beef curry. Kasi napapanood ko sa mga mukbang ng mga Africans, parang sarap na sarap sila. So itong fufu, marami palang klase. Itong nakuha ko is plantain or banana. Meron yung iba naman yung kamuting kahoy, parang nilupak siguro yun, ano? Pero ito is plantain. So subukan natin. Samahan niyo ako, ha. Ito siya, oh. So, paano ba nila ito kainin? Usually, ginaganon nila yan. Tingnan nyo, oh. Ay, ang galing! Ganon. Tapos, sinasawsaw na ganyan. And then, sarap nga naman. Ang sarap pala nito. Sana pinatikman ko sila early. Medyo parang messy nga lang siya. Ang yummy naman. Sarap pala nito, grabe. Ayan, oh. Mapakita sa inyo. Ang sarap ng pagkakaluto ko ng beef curry. Ganyan siya, oh, pag kinakain nila. Kasi yung consistency ng fufu talagang very, ano siya, parang sticky. Tapos kukuha sila ng konting ganyan. Tapos doon. Yan, ganyan.
Nabili namin to sa African store. Pumunta kami sa Angels, which is a Filipino store. Well, actually, ang pinunta talaga namin dun is para magpagupit si Jared tsaka si Joseph. Katabi noong pagupitan is the African store. And then katabi ng African store is Angels, which is a Filipino store naman. So pagkatapos naming bumili dun sa Filipino store, nagpunta kami dito sa African store. And then may isang customer doon, tinanong namin kung paano gumawa ng fufu. Sabi niya, oh, it's so easy. Come. Sabi niya. Ang bait yung lalaki. From scratch yung tinuturo niya. Meron yung cassava, powder, as in powder na siya. Naka-plastic lang, tapos may label na cassava. And then, you can add semolina. Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung semolina eh. Or you can also use this. Yun nga yung pagtingin ko yung hindi siya cassava. Ito, plantain. Tapos sinabi pa niya kung paano iluluto. Eh, syempre first time namin, yun na lang kayang yung prepared na, tapos iluluto na lang natin. Hindi yung pagsasama-samahin mo pa, ganyan. Hindi namin alam kung gaano karami yung ganito, ang ganyan. Nakita ko to, naka-box. Kaya lang walang cassava. Plantain lang. So, kinuha ko. Ito na siya ngayon. Yuri or Mia? Yuri! Sinubukan ko na yung fufu. Ang sarap! Oh, really? Tapos, nilagyan ko nito, yung beef. Subukan kita. Ang sarap anak pala ng Sarap pala ng fufu nila. Plantain ito. Hindi pa nga ito yung cassava eh. Mas masarap yung cassava. And it's so easy to cook. That's not good. Ay, sarap yan doon. Yeah. And I Sorry. thought it would taste good with the chicken too. Uy, ang sarap, Yuri. How did you make it? I boiled the water. Ganun sa instruction. Tapos, hinaf ko. 1 cup. Tapos dun sa boiled water, nilagyan ko ng powder na, ng fufu. Tinansya ko lang. Tapos, steer with bamboo, yung wooden na, lado. Hanggang sa maging ganito na yung consistency niya. And then, nag-add pa ako nung hinaf na water, in-add ko ulit, tapos ganun ulit. Hanggang sa maging, na siya, yung ganito yung consistency, yellow. Parang mochi. Ha? Mochi. Ang sarap! Try nyo. Thank you. Meron akong Mother's Day gift from Mia. Thank you, anak. Tingnan natin kung ano to. Ang ganda naman, no? Talagang parang para sa mom. Yes, of course. Ay, ang cute! Wow! Ang ganda! Totoo ba yan? Siyempre. Ano kaya flavor to? Nandun sa mamaya tingnan ko. Wow! Ang ganda naman. Thank you. Go ahead. Dito kami sa Swiss Chalet for Mother's Day. Swiss Chalet. Thank you. Oh, happy Mother's Day. That's nice. Yung roast beef meal nila. Cups of 7.
Dito ako sa... Ito yung mga bisita namin. Naka-order na kami. Halos lahat kami may roast beef. Dalawa lang yung may chicken. Tsaka susubukan din namin yung spinach dip. Ha? I know. Yeah. Ubus na. Yan ang ano nila, spinach dip. Or spinach dip. May mapapanood na naman. Matindi lang yun. 4 cheese. Sabi niya, May mapapanood na naman sa TV nito niya. sarap. Mukhang nani ito na pinrito. No, I'm off tomorrow. Pinagpalitan mo na ito. Mash. Yeah, both. Mashed potato. Mash ka din, di ba? Ano na kayo? Ano sa akin Ano ba? Chicken? Fries ka. Chicken and beef. Chicken and beef. Chicken and beef and meat. Mia too, right? Yes. Yeah, chicken and beef or meat. Sa akin Wow! yung mush. Ay, yung mushroom. Ay, beef with the fries? Fries. Thank you. Beef with fries. Sa'yo. With the mash. thank you. I'll take care of it. Thank you. And another one. Yay! Yay! Okay, thank you. Ito ang itsura ng mga busog. Yan ang mga itsura ng busog. Alam mo ba sabi yung Johnny sa akin sa At dito na po nagtatapos ang vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay ang lahat ng mga nanay!